So hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang programming basics. So ano pang inaantay natin? Simulan na natin ito. So ano nga ba ang learning objectives natin para sa video na ito? Una ay dapat maintindihan natin at ma-apply natin ang Java syntax at structure. Dapat malaman natin kung paano nga ba na-identify at tamang paggamit ng Java keywords kagaya ng class, public, static, at saka ng void. And dapat ma-demonstrate din natin kung paano nga ba yung proper syntax sa pagsusulat ng basic Java program kasama na rito ang main method at saka system out print para sa output. Pangalawa ay dapat ma-differentiate natin ang Java variables and data types. Dapat malaman natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng local, instance, and static. And malaman din natin kung saan nga ba ito ginagamit. And dapat malaman din natin ang pinagkaiba ng primitive and non-primitive data types and ma-apply natin ito ng tama, kagaya ng integer, float, and boolean. Then, sa pangatlo naman ay ma-apply natin ang naming conventions and identifier rules. Dapat masundan natin ang Java naming conventions para sa classes, methods, and variables. And dapat makapag-create tayo ng legal identifiers and ma-avoid natin ang reserved keywords. And malaman natin kung paano nga ba gumagana yung case sensitivity at paano yung proper format. So, Java parameters. Ang una ay ang class keyword. Dinedefine nito ang panibagong class sa Java. And sa pangalawa naman ay ang public keyword. Nagsiset ito ng access level para maging visible at makita natin yung ibang parts ng ating program. And ang static naman ay ito ay kabilang sa class. And ang void naman ay walang binabalik na data pero nagsiserve ito as entry point para sa ating Java application. And ang strings arguments ay ina-allow nito ang program para makapag-accept ng command line inputs. And ang panghuli ay ang system out print ay ginagamit para ma-display ang ating output. And ito naman ang example ng Java parameters. Ang public class ay naka-file name sa helloworld.java. And ang hello world naman ay yung mismong pangalan ng file. At ito namang main method, ito yung public static void main. And yung output natin ay ito system out print then hello world. Dito naman tayo sa basic syntax. First ay ang case sensitivity. Dapat maging maingat tayo sa uppercase and lowercase letters. Kagaya dito sa hello na ang unang letter ay naka-uppercase while sa pangalawa ay naka-lowercase. Dahil kino-consider ito as different identifiers. Pangalawa ay ang class naming. Dapat sa class names ay nagsisimula ito sa capital letter. And kung marami namang words ito, dapat bawat word ay nagsisimula sa uppercase letter. Kagaya sa example na my first class Java, kung makikita nyo, bawat word ay nagsisimula sa uppercase letter. Then pangatlo ay ang method naming. Sa methods, dapat nagsisimula ito sa lowercase letter. And kung nagko-contain naman ito ng multiple words, capitalize the first letter sa bawat word. Kagaya dito sa example, public void my method name. Kung makikita nyo sa unang word na my, ay naka-lowercase siya, since yun ang rule sa method naming. Pero, sa pangalawang word at pangatlong word, ay puro naka-uppercase na. Then last ay ang file naming. Sa Java, dapat magkasing katugma ang pangalan ng file mo at saka sa public class na meron ito. Dito naman tayo sa Java keywords. Ang Java keywords are also called reserved words.
Ito ay ang mga special terms na ginagamit lang para sa isang function sa code. And predefined ito sa Java language. Kaya hindi mo to pwedeng gamitin bilang variables or objects. So ito ang mga examples ng Java keywords. Short, boolean, case, abstract, for, final, continue, protected, this, if, void, do, default, double, transient, native, return, new, implements, integer, switch, byte, class, float, public, static, throws, finally, long, private, else, catch, instance, of, break, super, import, throw, while, interface, try, extends, package, character, synchronize, and volatile. So, dito naman tayo sa Java identifiers. Bawat element sa Java program, kagaya ng class, methods, and variables, ay dapat may pangalan at ang tawag dito ay ang identifiers. So, dapat ang identifiers ay nagsisimula sa letter from A to Z na uppercase or A to Z na lowercase. And dapat sinusundan nito ng underscore or dollar sign. And dapat magkaroon nito ng combination ng letters, digits, or underscores. So, ito naman ang guide sa paggamit ng identifier sa Java. So, makikita nyo sa left side, nandito ang mga valid identifiers sa Java. While sa right side ay makikita nyo kung ano nga ba ang mga invalid identifiers sa Java. So, dito naman tayo sa Java variables. Sa Java, ang variable ay nag-act ito bilang storage unit na nag-hold ng data during execution ng program. So, bawat variable is associated with a specific data type that defines the kind of value na pwede nitong i-store. So, a variable represents a named location in memory. Sa Java, categorize variables into three main types. Ang una ay ang local variable, declared within a method or blocks. While sa instance variable, declared ito inside the class pero sa labas ng method. Last is ang static variables. Declared ito sa static keyword and shared all across instance ng class. So, makikita nyo dito sa example ng Java variable, ang local variable ay nasa loob ng method, while ang instance ay nasa labas ng method pero nasa loob siya ng class. While ang static, pwede siya kahit saan, either sa method or sa class. So, dito naman tayo sa data types in Java. Sa Java, ang data types ay nagde-define kung anong klase ng data ng variable ang kaya niyang i-hold and kung ilan nga ba ang memory na i-occupy nito. So, they are categorized into two main types. Ang una ay ang primitive data. Ito yung mga basic built-in types kagaya ng boolean, character, byte, short, integer, long, float, and double. And nagsiserve ito ng specific purpose sa pag-store ng simple values. And sa pangalawa naman ay ang non-primitive data types. Nag-include dito ng more complex structures kagaya ng class, interfaces, and arrays. And ginagamit lang ito sa pag-store ng collection ng mga data or define custom objects. So, dito naman tayo sa primitive data types. Ito naman yung form ng foundation para sa pag-handle at pag-process ng data.
And ito yung pinaka-simplest at pinaka-most fundamental na data types na built-in sa language. And meron tayong 8 primitive data types sa Java. Ang una ay ang boolean, pangalawa ang byte, character, short, integer, long, float, and ang double. So, dito naman tayo sa iba't ibang uri ng primitive data type. Ang una ay ang boolean method. Ginagamit ito para mag-represent ng dalawang possible states, either true or false. Ginagamit ito sa mga condition and logical decision sa program. Kagaya ng boolean 1 equals false. Next naman ay ang byte data type. Ang byte data type ay isang primitive data type na nag-i-store lang ng mga small integers. It uses 8 bits and follows 2 complement format. So, ang value nito ay nag-range from negative 128 to positive 127 with a default ng 0. For example, byte A is equals to 10 while byte B is equals to negative 20. So, dito naman tayo sa integer data type. Ang integer data type is a 32-bit signed integer and is one of the most commonly used sa Java data types para sa mga numeric values. For example, integer A is equals to 100,000 while integer B is equals to negative 200,000. Dito naman tayo sa long data type. A long data type is 64-bit signed integer, ideal for storing large numeric values, kagaya ng long A is equals to 100,000 L. So, ang L nga pala ay nag-i-indicate para sa long na data type, while ang long B is negative 200,000 L. Next naman ay ang float data type. Ang float data type ay ang 32-bit single precision floating point number. Ginagamit ito kung ang value ng data mo ay meron decimal values. Kagaya ng sa example, float F1 is equals to 234.5. And ang F naman ay ang nag-i-indicate sa float na data type. Then, dito naman tayo sa double data type. Ang double data type ay 64-bit double precision floating point number. Ginagamit ito para sa more precise na decimal values. For example, double D1 is equals to 123.456. And last ay ang character data type. The character type stores a single 16-bit Unicode character. Kagaya nito sa example na character letter is equals to A. And dapat, pag gumagamit tayo ng character data type, ay dapat single quotation lang ang ginagamit natin. At ngayon, natutunan na natin ang Java syntax, Java variables, and ang iba't ibang uri ng mga data types. Handa ka na ba para simulan ang coding journey mo?